Kahapon po, doon pa lang sa ayuda, meron naman po kaming nakuha sama ng loob. Napila po maghapon, mainit, gutom, walang tubig, walang maupuan. Sila na din po nagsabi, 21% lang ang nakatanggap doon sa total na sinubmit. Gusto lang po namin sanang malaman kung ano yung tinutukoy niyang ayuda. Kasi as you know, dalawa po kami nagbigay ng ayuda. Kami po sa DSWD, cash relief assistance po ang binigay namin. At diretso po yun sa mga drivers. Kami yung direktang pumasan ng bigat. Meron na po ba rito sa session hall na to na kayang pasanin yung losses na 1,500 pesos a day? 45 to 50,000 pesos on a monthly basis. Meron po ba rito na pwedeng magsakripisyo sa atin noon? Wala. Mamang tsuper lang po ang nakakapagsakripisyo niyan. Thank you, Ms. Kiambao Osial. I'm sorry, my eyesight is not that good. Mr. Nepomuceno, do you agree with them? Yes, we Okay. concur. Okay. And that is the industry position. Okay, yun naman pala. So, according to the industry, it can be done. Hindi sila mahihirapan kung magtanggal ng VAT at the point of entry. Clear? Okay, so Mr. Chairman, I'm sure mapag-uusapan natin to sa Mayo, and we ask DOF to also help us compute, no, at makita natin itong posibleng pwedeng tulong ulit sa ating mga kababayan. Okay, let me end with expectations of support. Yung ating transport sector po nandito. In the last hearing, DSWD said, who is the DSWD representative here? Yes, Yusek Sulit. In the last hearing po, sabi ni Secretary Gatchalian, lahat ng jeepney driver, tricycle driver, bus driver, TNVS, PUV, mabibigyan ng tulong. No? Nandito po yung representative ng Manibela at ng iba pang mga transport groups. Ano pong expectation ng transport workers mula po sa gobyerno pagdating sa tulong na ito? Thank you, Your Honor. As mentioned by Secretary Gatchalian the other day, we will provide subsidy to all drivers of tricycles as referred by LGUs, jeepney drivers, motorcycle taxis, and the other common carriers as referred by LTFRB. They will be provided, everyone will be provided. Okay. Ang concern ko dito is, sa lahat ng mga programa ng gobyerno, whether for farmers, for drivers, lagi pong may lumalapit nagsasabi, hindi naman kami kasama. Diba? So meaning, yung listahan, napakahalaga, na kumpleto yung listahan natin. In this hearing, Yusek Sulit, can you assure us na yung mga listahan natin, kumpleto talaga? Hindi lang yung mga organized, hindi lang yung mga kaibigan, o hindi lang yung mga malapit sa mga ahensya, pero talagang komprehensibo yung ating listahan. Mamaya, I'll ask Sir Mar to also speak. Yusek Sulit. Thank you, Your Honor. The guidelines on the cash relief assistance presupposes that there is a group assessment but done by the partner agencies of the DSWD. As you know, Your Honor, in the past, it's always the DSWD doing the assessment. So we do it individual. This time, since time is of the essence and the vulnerability is sector-wide, so it's a whole of government, whole of society approach. So we tap the LGU to do the preparation of the list based from their official records. Okay, so kailangan nakalista ka sa LGU Yes, para sir, umabot sa inyo yung listahan? For the tricycle drivers, sir. Okay. For the others, covered by the regulatory authority of the UTR, LTFRB, the list will come from them. Okay, so pag jeepney, LTFRB. Yes, sir. Kapag TNVS, DOTR. Yes, sir. Yung TNVS naman kasi may mga kumpanya kaya hindi mahirap hanapin yung listahan. Yung pinaka mahirap siguro yung tricycle driver. Correct, no? Kasi decentralized yung listahan. Yeah, sa LGUs po siya, Your Honor. Okay, so sa mga nakikinig sa ating jeepney driver, tricycle driver, TNVS, dapat may expectation sila na may tulong silang makukuha. Is that fair to say, Yusek Sulit? That is fair, Your Honor. Kung hindi sila kasama sa listahan, anong gagawin nila? Yesterday,
in-address po ni Secretary Gatchalian yung mga issue nung wala sa listahan. Ang pangako po ng DSWD at sa utos ng Pangulo, we will provide assistance. We will check whatever fast mechanism we can, conduct in order to provide assistance as well. So, yung gagawin po na in-announce kahapon, lalapitan na po ng DSWD at ng DOTR para makita kung bakit wala sa listahan yung mga nagsasabing wala sa listahan. Okay, Mr. Valbuena, sige po, can you give a comment? Yung tanong ko po kasi, lagi pong may lumalapit pa rin na, Senator, nabigyan yung gantong kaibigan namin pero kami wala, di ba? And this was during the COVID response, no? Meron rin tayong pantawid pasada nung panahon ng COVID at nung umiikot kami nung nakaraang kampanya last year, yun yung sinasabi sa amin ng mga TODA, no? Hindi ho kami kasama sa listahan. So, pwede ho ba kayong magkomento? Yung pagkakumpleto ng mga listahan, kailangan po ba ng bagong gawain para mabuo ulit ang mas komprehensibong listahan po para sa ating mga transport workers? Good day po, distinguished committee and Mr. Chair. Kahapon po, doon pa lang sa ayuda, meron naman po kaming nakuha sama ng loob. Pinapila po maghapon, mainit, gutom, walang tubig, walang maupuan. Meron naman isang tent para doon sa mga senior siguro. Sila na din po nagsabi, 21% lang ang nakatanggap doon sa total na sinubmit. Sa members po namin sa kabuuan, 8% lang ang nakakuha. Meron pang mga ruta, doon sa ruta namin, 60 na drivers po ang sinubmit namin pero kahit isa wala pong nakatanggap o wala doon sa listahan. Sir, sa jeep kayo, no? Sa jeepney po at UV Express. Sa UV Express. TNBS po. Okay, ang Manibela, matagal na hong grupo kayo. Tama Matagal na po. Yung mga tinatawag na listahan, meron po ba ang mga ahensya ng listahan ng inyong mga miyembro? Ang binibigay po namin na listahan dati, ang nagbabase po ang LTFRB per plate number. So doon po nagbabase kung ilan yung bilang nung sasakyan na meron kami na naka-enroll o active sa LTFRB. So yun po dapat yung nabibigyan. Pero this time, ang pinasubmit po sa amin yung pangalan po ng driver. So nag-comply naman kami. Mas maganda ho yun, di ba? Kasi per plate, sometimes dalawa yung driver po dyan o tatlo, di ba? Tama po kayo. So kung yung per name, mas maganda po yun, di ba? Tama po Okay. kayo. So ang nangyari po, wala kaming nakuhang ayuda. Kung meron man, iilan lang. So matagal na naming sinasuggest po sa kanila na plate card ang ibigay ninyo sa amin. Mas madali siyang gamitin. Hindi na ho kami pipila doon sa mga ayuda na to na lahat madidisrupt yung services natin sa mga mananakay. Yung araw na namamasada kayo, nawawala rin. Maghapon din ho kaming nakapila. So kaltas na po kaagad yun. Kung kikita ho sana kami today ng 1,500 pesos na paghahatian po ng driver at operator, nawala din po yun. So magkano na lang ho ang natira doon sa 5,000 pesos? Hindi po ba? Kaya ho, matagal na naming sinasabi, bakit ayaw po gawin ng Land Bank, ng LTFRB, yung ganitong sistema para kahit ilan at sino man yung sumampa doon sa sasakyan, kahit anong klaseng sasakyan, basta intended yung plate card doon sa plate number na yon, mapapakinabangan. At para siyang coupon na automatic may discount po kada karga po namin. Hindi na, mas malaki po yung madi-discount at pakinabang po nito sa amin at hindi nag-aaway na pumipila. Bakit kami wala? Nag-submit naman kami ng listahan. On a daily basis ngayon po, 1,500 to 1,600. Ang nawawala po sa amin, 100 to 120% ang itinaas nung krudo. So dati kung nagkukonsume kami sa average na 30 liters per day na 53 to 55 pesos, ang kinukonsumo po namin ay 1,200 to 1,400, mahigit 3,000 na po ngayon. Yun ang nawawalang kita at ang tanong po namin, kanino at saan po namin ito babawiin itong mga losses na ito? Dalawa lang naman po yan Sir Mar. Either magtaas ng fare or may suporta sa inyo. Now, ayaw nilang, siyempre yung pagtaas ng fare, marami pong matatamaan. Now, kung ayaw gawin yan ng gobyerno, dapat may suporta po sa inyo. No? Napakasimple, di ba? So, una kong tanong,
I know I've run out of time. Nung COVID ho, di ba may fleet card naman nung panahon ng COVID? Tawid pasada card po yung ibinibigay sa amin. Iba ba pero yun? nawi-withdraw po siya. So dapat, kung operator ang nakakuha, hindi po mabibigyan yung driver. Tama rin naman po na driver yung binigyan nila ngayon. Pero yung implementation, hindi ko nakikita na efficient siya. Okay, Kasi kumbaga Sir Mar, ang sinasabi ninyo, pinapapila pa yung mga driver buong araw, sayang yung oras natin na magnegosyo, magtrabaho, ba't di na lang natin i-automate, no? Yan ang sinasabi po ninyo. tama po kayo. Yung sistema pong ginagamit nila ngayon, wala po kaming pinagkaiba doon sa nanlilimos na kailangan ibaba muna yung bintana bago kami bigyan ng limos. Ganun po ang nangyayari sa amin. Ganun kabigat. Kami yung direktang pumasan ng bigat. Meron na po ba rito sa session hall na to na kayang pasanin yung losses na 1,500 pesos Per a day. day? 45 to 50,000 pesos on a monthly basis. Meron po ba rito na pwedeng magsakripisyo sa atin noon? Wala. Mamang tsuper lang po ang nakakapagsakripisyo niyan. Okay, Sir Mar, tatanungin ko lang ang DSWD. Ito pong, alam naman ho natin, no, na pag-uusapan natin ang transport workers, sila ang pinakaunang natatamaan dito. Agricultural workers, MSMEs, susunod-sunod po yan, no? Pero sila po yung pinakauna. Ito pong request nila ay sana mas efficient, mas diretso, no? Yung tulong. Iba pang usapan yung kung magkano. Kasi yung binibigay natin, hindi rin naman yan nagmamatch dun sa losses nila. Diba? Mas maliit yan sa kanilang nawalang income. But I just wanna ask this question as my final question. Yung sinasabi po nila, kasi sa palagi ko po, hindi naman to one time eh. Ang expectation natin, this will last 3 to 6 months or more. Kahit matigil yung gera tomorrow, bukas, yung taas ng presyo, nandyan pa rin yan ng ilang buwan eh. So kailangan natin silang matulungan. Ito pong pag-automate or pagkaroon ng fleet card, pwede po ba itong gawin para hindi na po sila kailangan pumila para sa ayuda, mabibigay po yung tulong. At the same time, kung magkano yung nabibigay, na ma-manage nyo rin po. Is that in the plans of DSWD? Your Honor, gusto lang po namin sanang malaman kung ano yung tinutukoy niyang ayuda. Kasi as you know, dalawa po kami nagbigay ng ayuda. Kami po sa DSWD, cash relief assistance po ang binigay namin. At diretso po yun sa mga drivers. Cash At, or cash. diretso sa GCash? Or Cash po. Cash talaga, okay. At base naman po sa mga news reports, napakabilis. Sobrang bilis nga po kasi pupunta ka doon kung ikaw ay na-vet na yung listahan mo. Hindi po dapat pumupunta yung hindi wala sa listahan, okay? So, kaya po dapat malinaw, sa amin po, hindi po totoo yung 21% na accomplishment. So sa amin po, pag malinis yung listahan, dumating yung mga kasama natin driver, babayaran po sila. At yan naman po ay matter of judicial notice. Sige, papaklaro natin kay Mar, no? Ito po bang release ng pondo ay mula sa DSWD, DOTR, LGU? Sino po ba yung nagbigay po ng tulong po sa inyo? Mr. Chair, nakakatawa po. No? Magkatabi pa po sila eh. Ang DOTR at ang DSWD, hindi po ba sila nag-uusap kung yung ibibigay po sa amin eh, kung saan po ba ito galing? Hiningan po kami ng listahan ng LTFRB. Isinabmit po namin yung mga master list po namin. Yung pala, ibibigay din po pala sa LGU. Doble ang ginawa po nilang pahirap sa amin. Kailangan namin ng ORCR, pipicturean kami, kasama yung jeepney namin, hawak namin yung driver's license, kasama yung prangkisa, kasama pa po kung saan presinto kami bumoboto. Mr. Chair, totoo po yan at may mga ebidensya po kami. Kung saan po kukunin, hindi po dapat kami yung tinatanong. Hindi po ba? Kayo yung nakakaalam kasi kayo yung magbibigay. Tama po. Okay, Mr. Valbuena, but gusto ko lang kasing matukoy ito, no? Of course, alam natin magkaiba rin yung pondo nila eh. And kami yung pumupondo po dyan. Kaya gusto namin malaman kung anong pondo yung nagamit ng maayos. So, yung nangyari pong ayuda o payout, sino po yung namimigay? LGU ba? DSWD ba? Sino po mismo yung nagbibigay sa inyo? Para lang klaro sa amin. Ang namigay po kahapon, ang kasama ng LGU ang DSWD. Pero una po kaming pinagsubmit ng listahan sa LTFRB. Okay, so ito yung sinasabi namin na
kailangan yung response ng gobyerno, iisa lang talaga. No? This is a common theme from Tuesday na alam ko may kanya-kanya kayong mga responsibilidad, pondo at lahat, but we need to have a consolidated approach here. No? Posibleng nagdodoble yung tulong o posibleng akala natin nasa kabilang listahan, yun pala wala sa listahan. We need to have a consolidated approach here. No? So, Mr. Chairman, baka maganda po yung komite, pwedeng i-meet on the side yung mga agencies at yung transport workers natin, maklarify natin yung expectation nila kung ano yung makukuha, magkano yung makukuha, ano yung proseso para malagay sa listahan, ano yung proseso sa pagtanggap ng pera. Kasi kahit yung pagtanggap ng pera, posibleng nakakaantala dun sa pang-araw-araw na pamamasada po nila. So, Mr. Chairman, can the committee convene this on the side? We can, ang balak po talaga namin magkaroon ng mga technical working groups bawat sector, no? Kasi iba-iba yung pangangailangan, we'll get more details. Pero just to comment on that, kaya kailangan ng isang cohesive national contingency plan dahil nagbibigay yung DSWD ng ayuda, nagbibigay si DOTR, LTFRB ng pantawid pasada, pero parehong tulong yun. No? At ako, kung tatanungin, pinaka-effective pa rin ay yung fuel subsidy na diretso sa card. Kasi gagamitin ng tao yan sa pangkarga ng fuel, hindi gagamitin yan sa ibang bagay. Yung cash nakakatulong pero di natin alam kung saan gagastusin. Unlike yung fuel subsidy, diretso na. At yan ang ginagawa na matagal na. Ilang dekada na natin ginagawa yan. No? So, but we'll pursue that later on. Go ahead, Mr. Valbuena. Opo, meron pong 2.5 billion pesos ang DOTR na para sa fuel subsidy. Tama rin po si ASEC o USEC ng DSWD. Alin po doon ang pinagkuhanan po natin? So gusto rin namin malinawan kung makakakuha pa po ba kami sa DOTR doon sa 2.5 billion o doon sa AIC. So ano po ito? Kaya po kami nagtatanong. Kaya nga dapat ano talaga yan nag-usap yung gobyerno, no. At yung pantawid pasada nakadesenyo talaga yan, even yung special provision para sa fuel subsidy, no. At yan ang mas magandang mekanismo dahil diretso yan doon sa fuel card, no. So with that, Senator Lauren, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Mr. Valbuena. Ramdam namin ang iyong mga sinabi at lahat ng mga sabi niyong pumila ng napakainit tapos wala naman natanggap. At inuutos ng komite with the permission of the chair na pakisagot po ng maayos in a memo form kasi hindi maliwanag. Tama si Mr. Valbuena, saan nanggaling yung pondo, DOTR ba na 2.5B or DSWD na AIX, hindi natin alam, mas malaki yon. Para malaman nila at bakit hindi yung buong listahan at ilang porsyento lang nakatanggap. Kung hindi kaya ng mga ASEC, USEC director na nandito ngayon, pero kailangan mabigyan natin ng sagot ang grupo ng Manibela from Mr. Valbuena. 12:19, siguro naman bago buwaba ang araw ngayong araw na ito, ay masasagot tayo ng DOTR, LTFRB na nagbigay ng listahan at ng DSWD. Can I ask that, Mr. Chair, base sa question ni Senator Bam Aquino? I mean, it's not ask, it's a demand kasi hindi siya nasagot ng kompleto dahil hindi sila sigurado saan nanggaling yung pondo. DOTR, DSWD, or LGU, at bakit yung iba hindi nakatanggap. Wag muna ito sa time ko dahil kino-continue ko lang yung sinasabi ni Senator Bam Aquino. Pero ramdam po namin ang paghihirap po at yung buod ng inyong mensahe. At bago matapos ang hearing ay dapat may sagot na ang ahensya ng gobyerno na inyong binanggit. Salamat po. Ngayon, bumalik po tayo, nabanggit ni Senator Marcoleta kanina, yung replacement cost. Kung sino man ahensya ng gobyerno ang sasagot nito, it would be perhaps DOE, my friend Yusek Wimpy again, or would it be DOF? Simple. Tama ba
na yung replacement cost method in pricing allows the oil companies to impose the current world prices despite their present stocks. Alam ko, ito'y napag-usapan, narinig ko, pero parang hindi ba maliwanag yung sagot? At ano pang ibang mga maaring paraan or viable methods bilang alternatibo dito para yung pass-on sa mga consumers ay hindi immediate or hindi mangyari. So, gusto kong maintindihan yan dahil nung March 9, ang DOE ang nagpaliwanag tungkol dito sa lumang stock. Sabi nga nila, replacement cost. Kahit dumating na dito ang presyo ay hindi price ng date of delivery, pero yung practice daw, kinocompute yung historical average at ina-assume na yung cost sa pagbili ng bagong stock. Yun yung sinabi ng DOE bilang paliwanag sa basis ng replacement cost. So, gusto ko pong maintindihan ito dahil sa pagsaliksik ko naman ay hindi dapat ginagamit ang replacement cost. Again, correct me if I'm wrong, because may Supreme Court decision na nagsabi, na nag-rule na yung replacement cost is an invalid substitute for fair value and is almost meaningless number in the economic and accounting sense. The use of replacement cost as a methodology for computing the value of assets, goods, and services has been shunned by the Supreme Court. So, pakipaliwanag po, Mention the GR number, case. Babanggitin ko yung GR number, hindi ko na sana, ito, 226443, GR number. Case. Saan yung case? Supply po namin yun. I have the GR 226443. It's National Association of Electric Consumers for Reforms Incorporated Yes. versus ERC. Yes. So, since Yusek Fuentebalia knows this, paliwanag po nyo yung replacement cost ba? Okay, since you went on the microphone, Yusek Wimpy, you can explain because it was a DOE that explained the replacement cost in behalf or justifying. So in short, yung stocks na bili nung hindi nung krisis, ibang presyo. Pero nung dumating yung krisis, may stock na siya sa dating presyo, pero inaakma sa presyo na tumaas sa world prices dahil daw bibili naman nila yung kapalit sa mahal na presyo sa mga darating na linggo. So, ang sagot muna ng DOE, ang gusto ko marinig, tapos DTI or DOF, pwede ba kayong sumagot? At PNOC at ang pribadong sektor. DOE muna. Please answer. Yusek Fuentebalia. Yes, ma'am. Thank you. So, I'm not certain of the replacement cost as practiced before the electricity and that of the oil companies, but Hindi. okay. Konsepto ito. At saka, I am quoting the DOE, Yusek Wimpy. It was yung secretary mo na wala dito ngayon ang nagsabi, and I quote, kaya nga sinabi ko na hindi namin statement to. It's the replacement cost. Kahit dumating na dito ang crudo, ang presyo niyan ay hindi price ng date of delivery, pero as a practice now, we compute the historical average of the week. Yun ang ina-assume na cost na pagbili ng bagong stock. So, yun po ay quotation po ayon po sa DOE, kaya kayo po ang pinakamataas na representante dito, my good friend Yusek Wimpy, pakipaliwanag po para maintindihan po naming lahat kasi may computation of distribution rates then, and the Supreme Court said, and I quote, "It is difficult to justify and almost irrational to use the replacement cost in the valuation of the asset base of utilities." Anyway, alam mo yan, you're a lawyer, you would know this. So, gusto natin maintindihan kung pinagbabawal pa ng Supreme Court yung replacement cost issue, pero yun ang ginawang justification
o dahilan po ng DOE sa taas ng presyo. Yeah. Oo. As- DOE first and then DOF? Yeah, then the private sector. Thank you. So thank you very much for the question, ma'am. So number one, as I mentioned, it's an electricity case that was decided by the Supreme Court. So how it differs from the oil companies, I have to study further. Number two, okay, so second, ma'am, the way I understand the practice, whether or not it is fair that if there will be lower prices at that was purchased, no, yung sabihin natin, Sorry, you'll answer later. Wait. While the Supreme Court case was on electricity, the DOE position, as I read into the record, was used. Ginamit po yun ng DOE, ang inyong sekretarya, para po ipaliwanag yung replacement cost at presyo ng oil companies. So, yun po ang gusto kong i-address po yung sagot. Hindi po ako nagsasabi na ito sa kuryente, hindi to pwedeng ma-apply dito, ginamit na po ng inyong departamento. Thank you. I recall the answer of the secretary utilizing the replacement cost as a concept in explaining what is happening. So the way I understand it po, because I'm not the accountant, no? Yung week 1, nag-purchase sila halimbawa ng 100 pesos per item. And then week 2, naging 150 pesos po yun. So, ang binibenta nila on week 2, pero nandun na sa kanila yung stocks. For week 1 na binayaran ng 100, binibenta po nila, basis nila is 150, plus yung may income sila ng konti, no? Or meron silang margin na tinatawag nila. Pero pag bumaba naman po, for week 2, 150, binili naman nila yung pang-replace. Tapos week 3, naging 100. So, bibenta nila yung kanilang produkto sa 100 at week 3 plus marginal cost. So, yun po yung situation during normal business operations. Ang sinasabi po ng Department of Energy, we may need to tweak or have something in the middle because the increase is for gasoline, it went to almost 99% or 100%, and sa diesel po, almost 150%. So yun po yung kakaiba na tinitingnan natin. And yun rin po yung naging basis ng Department of Energy to talk to the oil companies on whether they can give more discounts because of that very high discrepancy. What is probably also hindering them from giving more discounts because mataas nga po talaga, so magbabakbakan sila sa ground kung paano nila gagawin yun, is their uncertainty of getting more supply because the supply from 150 may increase or decrease depending on the statements of the President of the United States or the statements or what's happening on the ground. So there are a lot of speculation by the hour. Okay. Yun po. Ang interpretasyon nyo nung March 9 statement ng inyong kawani. Pero ang tingin ko po, hindi pa to... Oo hindi ba to unfair sa ating mga consumers? Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Hindi naman po tayo insurer ng risk ng mga pribadong kumpanya. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo, hindi naman sa panahon ng krisis nung mataas na. Hindi naman tayo insurer ng risk Yun ang risk nung pribadong sektor. Nagkaroon ng February 28 na surprise attack Pero, so, yun ang posisyon ninyo. So, in short, sang-ayon po at dinedefend po ng DOE yung pagtaas ng presyo ng bilihin na binili ng murang presyo nung wala pa yung gera. So...